Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio biglaang nag-resign sa Lakas CMD dahil di umano sa pagkakademote ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. aming channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, isang malaking katanungan ngayon ang nangyaring pag-resign ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang partido na Lakas CMD. Kaya nahaluan tuloy ng samut-saring kontrobersyal na dahilan na ayon sa mga bali-balita. Ito'y dahil sa pagkakademote ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. At ayon pa sa kanila, may napapabalita kasing may nagsasagawa di umano ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At tila kasangkot di umano itong si former President Gloria Macapagal-Arroyo. At dahil nga sa balitang ito, hindi nga napigilan ng sikat na Manila Bulletin writer na si Crisette Laureta Chu na magbigay ng kanyang hinaingat komento. At ayon pa sa kanya, buti nga, sobrang mali na trinaydor nyo si PGMA. You did not see the Sara Duterte resignation coming, did you? O ayan, Lakas is back to its trapo. Unlovable, unredeemable self with no Sara Duterte. These men are the faces of Lakas, Martin Romualdez and Bong Revilla, aka everything that is wrong with Philippine politics. Buti nga sa inyo. Bye. Personally, I'm so grateful that Sara left because the only reason I could not love Sara completely is because she's party mates with our province's congressman, Martin Romualdez, who I abhor in the same level, who I abhorred first as I abhor Leni Robredo. Actually, maybe more, because while Leni is a mere puppet, Martin is a manipulator. And then there's Bong Revilla. Alam ko, mga kapwa Pilipino, that we all had to look the other way as Sara got inducted into Lakas CMD because she needed a party to run in the national position. We have to keep our bomb down as she stood beside Martin and Bong Revilla. Alam ko, lahat tayo nandiri sa appellation niya kasi very different from his father's stance. But wala tayong choice. I mean, Bong Revilla. Ngayon, pwede na tayong magbunyi. Huwag niyo kasing inaano si Sara. Loyal yan. She only exists to serve. Ayaw na yung mga ganito. She only knows she's the target. Diyos ko, di bobo si ate niyo girl. Alam niya ang dumb moves ni Subas. Also, ang aga ng miscalculation ng Lakas. Deserve. My heart is so happy. Sana magpakumbaba ang PDP laban at i-adapt nyo si Sara. Mag-sorry kayo, mga 1 million whether or not. May kasalanan kayo. Or kung ayaw nyo talaga sa kanila, yung party ni PBBM. Kung ayaw niya talaga gawin na yung national yung hugpong. End quote. Hindi rin nakapagpigil na magbigay ng kanyang opinyon ang sikat na abogado na si Trixie Cruz Angeles. Ayon pa sa kanya, we are not saying this is true. In fact, I doubt she was working for PBBM's impeachment. It is possible that she reminded some congressman that she was supposed to be the speaker as was agreement upon before. Hints the round. But let's see, there's more coming. End quote. Samantala,
hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, laban Sara, kung mali at may ginagawang kabalbala ng admin, alisin mo na. Sana President tinakbuhan mo. VP Inday Sara resignation letter shows she will remain working with PBBM for the good of the country and the people, unlike other politicians who care more about their personal benefits than serving the country and the people. I believe it was the deal before the election, not until she was deprived of the position. Mahirapan talaga silang basahin ang the moves ni VP. Aminin natin, mismong si Tatay Digong na ang nagsabi, iba si Inday, never underestimate the power of Mindanaoan. Basin masagpaan mong durian. Charot. End quote. Pag-uusapan natin ngayon, ito po tungkol pa rin sa resignation ni VP Inday Sara sa Lakas CMD, no? Sa aking pagsusuri, ito po yung resignation niya, ito po ang lalong nagpatatag o lalo pong nagpalakas sa tsansa ni Inday Sara Duterte para maging pangulo sa darating na 2028. Nagpahayag na rin po si Pangulong Marcos ng kanyang reaksyon tungkol po dito sa resignation, no, ni Inday Sara. Tama rin yun. Bumabaha po ngayon sa Twitter ng iba't ibang reaksyon nila dito po sa resignation ni Inday Sara. May mga pilit na pilit po na natutuwa. Itong mga ganito po na alam nyo, maganda na rin na nag-resign si Inday Sara dyan sa CMD, Lakas CMD. Para hindi na po nababaliwala, no? Kasi parang marami po sa mga vlogger ng ni BBM, no? Parang ichipwera ng touring kay Inday Sara Duterte. Magtapatan na po tayo, no? Nakita ko rin to mula nung nag-vlog tayo kanina, pinag-iisipan ko rin, ano kaya mangyayari kay Inday Sara? Mapapasama kaya siya sa resignation niya o mas mapapaganda? Na-realize ko po siya. Di ba? Panahon na para si Inday Sara mag-flex naman ng tunay niyang muscle. Minimenos na siya, nakakalimot na kasi yung mga supporter ni Pangulong Marcos, lalo na po yung mga vlogger. Wala akong problema sa mga Marcos Alam nila na yung unity ay yun po ang kinakailangan. Ay kaya lang maraming mga Marcos vloggers na medyo may kahinaan po ang utak, no? Na matagal na nilang minimenos yung mga Grabe naman si Kuya Badong naman. Duterte. So sabi ko, naisip-isip ko lang, so siguro right time na to para maramdaman ng mga bugok na nagmemeno sa mga Duterte. Yan. Kada may pagkukulang yung pamahalaan sa tingin nila, isisisi lang, no? At tayo nga, sa totoo lang dito sa ating channel, iniiwasan natin, di ba? Dahil nga supporter tayo, no? Iniiwasan natin na tayo unang bumira. Putya, tong mga to, ligtas sarili. Di ba? Marami sa mga vloggers, nililigtas nila lang kagad yung ang sisi lahat kagad kay Pangulong Duterte sa lahat na nagaganap ngayon na kaya okay, isa-isahin po natin yung mga reaksyon ng mga kung sino-sino. Katulad po nito, tignan nyo po yung nila, ito po, loyalist to. Pero ang tanong niya, who are you voting to be the next president? Dalawa po pinagpipilian. Si Leni Robredo at si Amy Marcos. Yung ganito pong pangmemenos. No, dilawan. No, pink lawan mga kaibigan. Liberal lang tayo. Ay, liberal. Liberal. Team unity lang tayo mga kaibigan. Duterte or Marcos lang tayo mga kaibigan. Kay Inday Sara Duterte. Ng mga natawa ko doon, liberal na yan. Ibang BBM vloggers. Di ba? Ngayon, matatauhan kayo na kailangan ni Pangulong Marcos si Inday Sara. Kung hindi nyo po alam. Kasi ang hirap idikdik sa utak nyo Kailangan ng unity team, no?
Pero ano't ano man ang mangyari, di ba? Ano't mabuwag man yan o hindi, mananalo pa rin naman si Inday Sara sa 2028. Hindi naman kami nagmamadali. Malakas kayo siya mga kaibigan kung tutusin. Isa yan sa pinakapader talaga na pangulo, magiging pangulo ng Pilipinas. Yun yung point namin eh. Pero ang gusto nga natin sana, kaya lang, di ba? Yung mga maraming alam natin yung Kakamping, Makabayan Black, mga Dilawan. Alam natin yan, gusto nilang mabuwag yung unity team. Pati po yung mga supporter ni Tulpo, no? Na dating mga supporter ni Yorme, gusto rin mabuwag yung unity team. Kaya nagpapanggap sila na sila yung supporter ng Duterte. Okay. Gustong-gusto nila na i-chipuera, no, yung mga Duterte sa presidency ni Pangulong Marcos. Ulitin ko po, na hindi po natin narinig yan sa bibig ng mga Marcos. Hindi po nagsalita ang Pangulo laban sa mga Duterte, hindi po nagsalita si Senator Amy, hindi rin po nagsalita si Congressman Sandro, pati po si First Lady Lam, no? Lisa Araneta Marcos, hindi rin po nagsasalita against Duterte. Kaya yung mga yan, yung mga nagsasalita, supporter ni Amy ang nagsasabi ng ganun, hello. Talaga? Si ano ba, magtutukoy na ako. Kasi parang ako pinalalabas sinungaling si Maravillas ba, hindi ba bumabanat kay Duterte yan? Yan bang JDB na yan, hindi bumabanat kay Duterte? Oh, yung Maravillas mga kaibigan na. Pag nare-review ko yun, buwabanat lagi kay Kwan yun. Kay Duterte. O hindi ko pa po Basta ako mga kaibigan, kung sakali mo magkakaroon ng alitan, gigit na lang ako. Ang magiging pangulo ko, Duterte o Marcos lang. Yun lang yun. kilala lahat ng mga vlogger. Ako, buwat nung nanalo sila, ayaw kong ma-break yung unit team. Eh. Mm-hmm. Lahat. Mas maganda kasi mga kaibigan kung buo sila. Unit team, di ba? Duterte at Marcos. Dapat talaga magandang tandem yan mga kaibigan. Lagi po nating sinasabi dito yan, kung may nagpapanggap po ng mga Duterte, binabanatan natin yan na hindi naman kayo Duterte talaga eh. Hindi naman namin siya kung kayo ay alam naman namin yung tropa nila Banat ba, hindi naman Duterte dinala niya, hindi naman si Yorme dinala. alam po natin, di ba? Okay, yung mga yan, di ba mga Marcos yan, sila Maravillas, yung mga iba, na panaysisi kay Duterte. Yun po yung sinasabi natin. Ngayon po, sino ba may ayaw na magtagumpay yung unit team? Kami ba ang may Yung mga dilawan, mga kaibigan, di ba? Yung mga dilawan, nagpepestahan pag nag-aaway yung mga unity mga kaibigan kung nagpaparinigan sila, di ba? Yung mga kapingklawan naman, tuwang-tuwa naman. ayaw? Gusto po namin. Paulit-ulit nga ako nagsasalita eh, di ba? Dito, sinasabi ko po palagi dito, Duterte kami, pag nagtagumpay yung unit team, mabilis o mas madali kay Sara Duterte yung pagtakbo niya bilang presidente. Landslide. Di ba? Yun yung paulit-ulit natin sinasabi. Kaya yung mga ewan ko po kung bakit galit na galit sila sa mga Duterte. Okay na rin yan. Ano man ang mangyari. Mabiyak man yung unit team o magpatuloy. So, nakasupport naman kami kay Sara Duterte. Mananalo naman siya. Kaya lang, nakakaawa po si PBBM. Kasi sinuportahan natin. Ako, personally, binoto ko yan. Ewan ko lang sa inyo, Hindi po ako naniniwala sa nabudol, Pasensya na. Wala sa bokabularyo ko yung nabudol ako, Bago ako sumuporta sa isang tao, inaral ko yan. Alam ko yung dahilan kung bakit. Kasi yung mga nagsabi na budol sila, ano lang yan, di ba? Ano pala kayo? Wala pala kayong sariling pag-iisip kung gayon. Tama. Kaya kayo nabubudol. Hindi nyo pala kayang pangatawanan yung mga binoto nyo. Okay. Sige, yung mga reaction po. Pero lahat po ng ito,
isa lang po yung pinupunto ng mga kalaban. Kalaban ha. Hindi po yung mga kakampi. Dapat dinidistinguish na natin eh. Yung mga kalaban po ng pamahalaan, kalaban po ng administrasyon, masaya sila. Dahil ang description nila sa resignation ni Inday Sara Duterte, ito ay lamat, no? Lamat sa Uniteam. Natutuwa sila, inabangan nila kailan maglalaban, kailan ngayon isa-isa nila eh. Meron na raw Lisa versus Amy, di ba? Tapos Lisa versus Amy. Malabo yan mga kaibigan. Malabo mangyari yan. merong Gloria versus Martin. Malabo rin yan mga kaibigan. Di natin alam. Kailan daw kaya yung BBM versus Sara? Ay, malabo mangyari yan. Magtatandem pa rin yan mga kaibigan na iniwala ko ron. Hindi mabubog ang Uniteam. Okay. Hindi po magaganap yan. Oo. Nakikinig kayo sa mga hindi naman Marcos at hindi naman Duterte ang apelyido. Kaya nga po sila Marcos at Duterte, kaya nga po sila mga naging matatagumpay na mga politiko. Dahil alam po nila, no, ang takbo ng politika. Ang politika po ay addition, hindi po subtraction. Ang politika po, nakuha nga nila yan na Uniteam sila. Landslide, pinakamataas na boto. Ngayon lang po nagkaroon ng majority vote. Okay. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.